Kung kailan pa naman mainit ang panahon, ang isang komunidad sa Taguig ang pinutulan ng supply ng Manila Water dahil hindi umano nakakabayad. Narito po ang aking report. Ginawang bathtub ng isang pamilya sa Coronadal City ang sidecar ng kanilang tricycle. Fresh pa ang tubig mula sa spring. Pamawi sa matinding init ang pagtatampisaw sa tubig o kaya'y paliligo ng ilang beses sa isang araw. Pero habang mailap ang ulan na pupuno sa mga dam, magtipid daw muna ayon sa DENR. Pinagbawalan muna ng DENR ang mga golf course sa paggamit ng tubig mula sa mga water concessionaire. Ito'y kahit may sariling imbakan ng tubig ang karamihan sa mga golf course. Hindi lang naman yung golf courses yan, merong mga gardens, paglinis sa clubhouse, etc. etc. Sana ay tumulong sa pagtipid ng konsumo ng tubig. Kailangan daw magtipid para maiwasan ang rotational water interruption. Sa Hulyo pa inaasahan ng mga pag-ulan na pupuno sa Angat Dam na pinagkukunan ng domestic water ng Metro Manila at irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Bumaba pa sa 185.65 meters ang water level sa Angat ngayong araw mula sa 186.10 meters kahapon. Wala mang rotational water interruption, nirarasyonan na ng tubig ang halos 2,000 residente ng Palar Village sa Taguig City. Pinutol ng Manila Water ang supply sa kanilang lugar dahil sa mahigit 5 milyong pisong utang ng kanilang People's Organization na Inner Port Neighborhood. Ang grupo ang natokang maningil at magbayad sa Manila Water dahil naka-bulk metering pa sila o walang kanya-kanyang metro. Ang Basis Conversion Development Authority o BCDA kasi ang may-ari ng kanilang lupa. Tinatayang doble ng singil ng Manila Water ang singil sa kanila pero hindi pala na ire-remit ng Inner Port Neighborhood ang bayad nila. Nagbayad sila ng 650,000 nung nakaraang linggo. Pero ang sabi ni Manila Water, Kapitana, is not enough na para po i-reconnect ulit. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng grupo pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Dahil naman sa mainit na panahon, wala nang lumalabas na tubig sa poso sa Mangaldan, Pangasinan. Iniinda rin ng ilang taga-Kalasyaw ang supply ng tubig. Halos wala raw silang magamit lalo na tuwing peak hours. As in talagang walang magamit. Minsan mineral na lang. Ayon sa Water for Kalasyaw, inaayos na nila ang mga linya ng tubig. Apektado rin daw ang pressure ng tubig tuwing may power interruption. Gumagawa kami ng mga preventive maintenance. Nakatutok po kami sa maintenance ng aming mga pumping station. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.